Yan. Yeah, ikaw na bahala magsara ha. Ingat kayo dito ha. Sila Boss JB naman dito bantay ha. Okay. So yun mga kababayan, mga kabarangay. Magandang gabi po sa atin lahat. Kumusta po kayo? Luzon, Visayas, Mindanao. Mag-iingat po tayong lahat mga kababayan. Ganon din sa mga kababayan natin OFW. Eto, simula na po ang tag-ulan. Pero simula naman ang biyahe namin mga kababayan. Time check po tayo, 9:05 ng gabi. Tataka kayo bakit ang mission namin ay magsisimula sa gabi. Kasi kung natatandaan nyo mga kababayan, yung nangyari kay Ate Nida, yung first check-up namin kay Ate Nida, at sabi ng doktor kailangan makuhaan ng dugo about sa general check-up para malaman natin kung ano yung mga dapat gamutin, kung ano yung mga problema sa kanyang katawan. Pero dahil nag-overnight kami sa Makati that time, mahirap po nabantayan si Ate Nida. Kahit sinabi natin fasting, siguro hindi niya naintindihan. Kaya nasira yung schedule namin one night. Kaya ang gagawin namin ngayon, panibagong plano. Magmula ngayong alas 10, isasakay namin siya sa sasakyan para mabantayan namin siya hanggang alas 8 ng umaga. Then alas 8 ng umaga, pakukuhaan na natin siya ng dugo para sigurado yung fasting niya. Kaya magtataka kayo mga kababayan, ngayon ang oras ang biyahe namin, bali 2 ang sasakyan namin. Although may nakasabay, bukas, check up din po ni Tintin bukas. Pero walang problema dahil maiwan naman si Boss JB dito, tsaka sila Sam, tsaka sila Boss Tax, no? So hati ang team. At hindi lang doon mga kababayan, kasi kung napanood ninyo po, yung mag-ama na nanggaling pa ng Leyte, pumunta rito sa Pangasinan, yung mag-ama at ang anak niya ay nagngangalang Rochelle na humihingi rin ng tulong sa Team Daddy Frankie. Kaya ito rin yung araw or gabi na biyahe nila. Mamayang alas 2, babiyahe rin sila. Magkikita kami sa Pasay Terminal. So 2 ang misyon ng Team Daddy Frankie sa Maynila. Kaya i-bless sana ni Lord mga kababayan. Samahan niyo po kami mag-pray. Ilayo tayo sa anumang kapahamakan, anumang disgrasya. Naway mapagtagumpayan natin ang lahat. Naway maging makabuluhan lahat ng mission ng Team Daddy Frankie. Naway i-bless din ni God itong ating mga driver na hindi po sila magkamali. Bawat pihit nila ng kanilang manubela, bawat apak nila ng kanilang preno, na sana'y gabayan tayong lahat ng Panginoon para mas makatulong pa tayo. Kaya sa lahat na nagmamahal, sumusuporta sa Team Daddy Frankie, maraming salamat po sa inyong lahat. Ito po ang mission ni Daddy Frankie. Masaya po ang team kahit mahirap, pero masaya dahil nakakatulong tayo. Nawa, lahat tayo ay maging masaya at ingat po kayong lahat mga kababayan. Mula po sa puso ng Team Daddy Frankie, buong Team Daddy Frankie nagpapasalamat sa inyong lahat. At syempre sa tulong at gabay ng ating Panginoon na tuloy-tuloy ang ating misyon. Honey, okay ka na? Yes po. Nakatulog ka naman. Although wag po kayong mag-alala mga kababayan kasi hindi na po kami, kumbaga kanina alas 2 hapon, pinagpahinga ko naman itong mga driver na to. Tapos ngayon nga po ang start ng duty namin. Kaya wag po kayong mag-alala, inaalagaan, iniingatan din namin, lalong-lalo na sa ating team dahil may pamilya din itong mga to. Maraming salamat mga kababayan. Samahan niyo po kami. Susunduin na natin si Ate Nida sa kanyang bahay. Let's go guys! Let's go! Okay? Let's go. Okay. Sa gitna ng gulo ng mundo, may kamay na laging bukas para sa inyo. Hindi hadlang ang pagod at puyat, basta mapuntahan lang kayo. Tutulong sa abot ng kanyang makakaya. Boss JB Vlogs, pagmamahal sa kapwa ay hindi matatapos.
Kahit ilang pagsubok ang dumating. Maulan talaga mga kababayan. Tignan natin. Sana naka-ready na si Ate Nida. Kasi mga kababayan, bago mag alas 11, pakakainin pa natin si Ate Nida. Bago mag alas 11. Hello, Tay! Magandang gabi po. Okay na si Ate Nida? Kumusta siya? Tanggol! Hi, Ate Nida! Magandang gabi! Ready ka na? Very good. Ay, yung mga gamot niya, nadala natin? Nasa kanya, no? Sige, dalhin natin yung gamot mo. Aray, ibus ko. Kumain ka na? Kumain na ako, kagigising ko nga lang eh. Oo, sige. Huwag kang mag-alala. Bago mag alas 11, pagkakainin ka pa namin ulit, ha? Time check mga kababayan, 9:49 ng gabi. Pero pagdating namin dyan sa biyahe, sa labasan, pagkakainin namin siya ng alas 11, bago mag alas 11. Naubos na yung juicy gamot ko eh. Naubos na. Oo, kagigising ko lang natulog ako. Oo. Ate Nida, Oy, ready mo na yung gamit mo, alis tayo. ito na yung gamit mo? Hindi na siya muna. Inom siya tubig. Ate Nida, magpa-fasting tayo ngayon, ha? Alam mo yon? Naintindihan mo yung sinasabi ko? Fasting tayo? Hindi kakain? Oo. Magmula alas 11, hindi ka kakain hanggang alas 8 na umaga. Kaya kakain muna tayo ngayon habang wala pang alas 11, ha? Pati tubig, hindi na pwedeng uminom. Kaya uminom ka na hanggat gusto mo. Magdala ka jacket mo, ha? Jacket ko? Naiwan ko nga eh. Nandun sa shelter eh. Ay, naiwan mo sa shelter? Hindi, dala mo rito yung red. Hindi, naiwan ko doon. O sige, huwag ka mag-alala. Bilhan na lang kita sa Makati. Nasaan na yun mo, gamit mo? Nakadobli naman ako ng Ah, nakadoble ka naman. Nakikita yung bilbil, itago mo. Nasaan yung gamit mo ha? Saan na yung yan na lahat? O sige, yung gamot mo. Yung gamot Sasama ka tay, kahit hindi na siguro. Ha? Ha? Kung pwede. Pwede? Oo, pwede. Anong pwede? Kung pwede, ewan ako. Oo. Pwede, oo. Huwag kang mag-alala. Si Mami Rochelle naman ng ano. Kasi ang gagawin namin tayo, pakukuhaan lang ng dugo. Pagkatapos makuha ng dugo, babalik din kami agad dito. Para hindi ka na mapagod. Magpahinga ka, ha? Oo. Okay. Pogi talaga ni tatay. Buti gising ka pa, tay. Oo, Pansin ko kay tatay, parang alive na alive ka lagi. Ano ba sikreto mo? Ha? Ha? 2x2. Naka 2x2 na naman. Lagot. Ayan, umuulan na naman. O, tara na. Bago lumakas yung ulan. Yung gamot niya, yung gamot mo. Okay, andyan na. O, sige. O, tara. ha? Hindi ko na. pandun sa ulo. Wow, nakasapato si Ate Nida na ngayon, ha? Siyempre, naka-rubber shoes na. Wow. Akin natin sa para na. Hayaan mo siya. Kumusta pakiramdam ni Ate Nida? Okay lang, inaantok na nga eh. Inaantok ka. O, sige, sa sasakyan na lang. Ay, wala. Oo. Sa kami. hindi lang po. Huwag kang mag-alala, tay. Kalala tayo, dito naman ako. Ha? Ano sasabihin mo sa anak mo? Ang pagkabait ka dyan, anak, ha? Para magaling, gagaling ka na. Ano yun, tuwang-tuwa mga kapatid mo eh. Tumatawag sila eh. Tumatawag yung mga kapatid. Alam ng mga kapatid niya, napupunta kami ni Maynila ngayon. Oo. Ano sabi nila? Huwag kang mag-alala, tay. Wala kaming ibang hangad kundi gumaling si Ate Nida, ha? Okay. Babay na. Ah, sige. Ayan, paano yan? Mababasa kayo, ulan. Naiwan siya. Ay, naiwan ako. Doon muna tayo sa van, honey. Sa van muna kami. Bilisan nyo para hindi mabasa. Malakas ulan.
Doon ka na. Doon ka na. Tumuna tayo, Han. Samahan natin siya rito hanggang sa labasan. Patras na lang ng gamit ko mga Sige. Okay lang. Okay ka natin, Nida? Oh, very good. Yan. Kumusta yung araw mo dyan? Anong ginagawa mo? Ano, natulog, naglaba. Naglaba. Naglinis ng mga pinggan, kaldero. Oo. Tapos naglinis ng manicure ko. Wow. Bagong Apir. Masaya ako para sa'yo, Ate Nida. Nakikita kong happy na yung life mo. Pero para maging tuloy-tuloy ganap, Tumitigil sa lamon ng lamon. lamon ka na lamon. Ano sabi ng mga kapitbahay mo? Nakita ka nila na okay ka na. Ayan, wala. Sabi nila, ano yun? Ano sabi nila? Yun, yung ano, nariban. Nariban. Napanood daw nila yon. Ewan ko. Hindi man nila sinabi na, uy, maganda na si Ate Nida. Hindi ako nakikipagbentuhan eh. Bakit? Wala. May pagkwentuhan ka. Pagdating sa Manila, kukuhaan ng dugo, ah? Pagdating ng alas 11, hindi ka na pwedeng kumain, hindi na pwede uminom kahit ano, ah? Dito ka lang sa loob ng sasakyan, hindi ka namin palalabasin hanggat hindi ka nakuhaan ng dugo. Para malaman natin kung ano yung problema sa paa mo, sa mga sugat-sugat mo. Meron baka sa ilong. Sa ilong. Sa ilong? Anong kinalaman ng ilong? Sabi ko sa'yo, wag natin pag-usapan yung ilong. May mga lumalabas na mga insects. Alam mo, may ghost spider Oo. na karton. Sarang gano'n. Nagsilabasan ng mga ano. Ano mo lang yun? Imahinasyon mo lang. Di parang dito may butas ako dito. Ang ganda ng mukha ni Ate Nida ngayon. Wala akong nakikita sa mukha ni Ate Nida na stress. Maganda yung aura ng mukha niya ngayon. Thanks to God. Ano siya ngayon? Nakausap mo ba yung mga kapatid mo? Yung kapatid ko lang si Lisa. Ano sabi niya sa'yo? Na ano, hindi man kasi malabo yung camera niya. Oh, pero ano sabi niya? Ayun, nangamusta. Hindi ko marinig kasi yung sinabi niya kasi malabo po yung ano. Hmm. Yung ano niya doon. Tapos tumawag ulit siya. Yun, patay-patay. Walang signal. Anong ginagawa ninyo ng tatay mo dyan sa bahay? Ano, si tatay ko nangangahoy. Siya yung tagawalis. Ako naman yung nagugas ng pinggan tsaka makadiro magsasaing. Ano pala ulam nyo kanina? Kamatis, tsaka kamatis na naman uli na may itlog. Hindi kayo nagluto ng gulay, isda, ganun? Hindi. Kanina umaga, ano almusal mo? Ano? Pansit canton. Ay, Tsaka sinangag. sinangga. Eh, sa tanghalian, lunch. Kamatis na. Kamatis na. Kamatis na ginisa lang. Ganun lang. Tsaka walang halo kamatis. Eh, sa gabi, anong ulam nyo ng gabi? Kamatis din na may itlog, na may sili, sibuyas. Oo. Laging ganun, ah. Pag gagaling ka na, Ate Nida, gusto mo magtrabaho kay Mami Rochelle? Para masuportahan mo rin ang tatay mo. Na? Gusto ka naming matulungan, Ate Nida, kasi nakikita ko, pag nandyan ka sa inyo, tapos ganun lang ng ganun, kailangan mo rin na lumayo para mahanap mo yung future mo. Sabihin man natin Baka mahanap ko pa yung may ibang mahanting high school pa yung may iba. anong maiba? Para bang, paano ba siya? Yung ba sa mga partner ba? Gusto mo makapaghanap ng partner. Hindi ko sinabing gano'n yun! Ano pala? Liwanagin mo! Ang hirap naman magpaliwan. Ay, hindi. Pilitin mo ipaliwanag. Aba. Kaya mo yan. Ano, hindi natin masasabi nga na ano ba? Yung meron kang makikilalang tao, Ah. akala mo siya na pero hindi pa, paulit-ulit kang masasaktan. Ibig mong sabihin, nasaktan ka na? Ay, naku. May nanakit na ba sa puso mo? Ano ba naman yan? Ang bibigat.
Huwag na lang. Minsan lang tayo mga pag-usap, mga pag-heart to heart eh. Kasi maayos yung panahon gabi. Malamig ang gabi, umuulan. Siyempre pag-usapan natin yung heart to heart. Ano ba yung nararamdaman mo nung time na nasaktan ka niya? Nung sinaktan ka niya, yung pinaasa ka ba? Anong naramdaman mo nun? Nasa? Hindi ko alam kasi na magiging ganito ako kaya hindi ko masabi Hmm. na ano. Pero pag kahit ano, hindi ko alam na ganito ako pero nararamdaman ko na talagang nasaktan ka, hindi ka, parang hindi kanya kayang ipaglaban, hindi mo alam kung ano yung dahilan at kung bakit laging may katanungan ngunit walang sagot. Ibig mong sabihin, dahil sa kalagayan, sitwasyon mo, hindi ka niya, kumbaga parang pinabayaan ka niya? Hindi ka niya ginabayan? Hindi ka niya tinutulungan? Ganun? Paano yun? Ang daming kalaban eh. Daming kalaban. Daming Sino ano, sila? Ang hirap makipagbarilan. Ay, mahirap makipag... Alam mo, Ang hirap makipagbakbakan ba? oh, alam mo, kahit anong hirap, kailangan ipaglaban mo yung sigaw ng iyong puso. Ano? Ipaglaban mo yung wala na eh, napagod na eh. Para napagod. bang hindi mo nakilala yung sarili mo, para bang baliw ba? Ay, hindi. Alam mo, Ate Nida, nararamdaman kita eh. Sa nakikita ko sa'yo, alam mo kung ano yung pinagdadaanan mo. Pero alam kong nilalabanan mo ang lahat eh. 'Di ba? Alam kong gusto mong makabangon eh. Kaya nga nandito kami, natutulungan ka. Kaya ang gagawin mo na lang, tulungan mo rin yung sarili mo and then magdasal ka. No? Kasi, syempre matanda na yung tatay mo. Pag hindi mo tinulungan sarili mo, tapos dumating ang panahon na ihina na rin ang tatay mo, lahat tayo may papupuntahan. 'Di ba? So, kawawa naman yung tatay mo pag hindi mo tulungan yung sarili mo. Paano pag hindi na siya makapagtrabaho? Hindi na siya makapagtrabaho. Tsaka hindi lang yun, hindi lang sa tatay ko, kundi sa mga kapatid ko. Para bang, paano ba, no? Kaya hindi pinapakita ng mga kapatid ko, parang nakaasa kami kay tatay ko eh. Oo. So, hanggang ngayon parang umaasa pa rin kayo sa tatay nyo, ganun. Siguro naman yung iba mong mga kapatid dahil may asawa na sila, hindi na sila umaasa. Meron din. Kahit may mga ano, silang ano. Ewan ko, parang may dahilan. Eh, paano pa kaya yung walang asawa? Oo. Na kapatid kong dalawa. Oo. Kasi kahit ganun yung buhay namin, masasabi kong ano eh, may lungkot at may saya. Yung lungkot, para bang ang hirap anuin. Kasi nga sa, ganun ba sa hirap ba ng buhay ba? Minsan ba may mga gabi na nalulungkot ka pag naiisip mo yung buhay mo? Meron. Ngunit para bang, ewan ko nga ba? Nung dati, ganun, laging malungkot. Pero ngayon, ewan ko nga ba kung bakit ba ako tawa ng tawa. Ewan ko basta. Dati umiiyak ka pag naalala mo yung mga problema mo. Oo, umiiyak ako tapos nalulungkot ako. Para bang wala na ako dito sa mundo. Pero ngayon, Yun ang nawala sa akin na part na bagay na yun. Ang kanon dito yun, yung tawa ng tawa, ganon. Pero ngayon nawala na yon. Alin? Tawa ng tawa. Hindi, meron pa rin talaga. Meron pa rin. Pero unti-unti nawawala naman na. Ewan ko, hindi ko masabi. Ganun pa rin eh. Pero sa sarili mo, alam mo may konting problema. Problema. Hindi konti, malaking problema eh. Ay, malaki problema. Pero siguro naman dahil alam mo eh, naiisip mo eh. So pwede nating iayos, di ba? Kaya nandito kami eh. Tutulungan ka namin, nandito si Mami Rochelle. Di ba? Kaya gusto ko maging maayos ka and then makahanap ka ng partner mo. Allah, at tanda ko na. Anong matanda na? Hindi Ayaw mo ba magkaroon ng partner sa buhay? Partner, walang nagpa-partner sa akin. Bakit? Baka siguro yung mga ano na pamangkin ko, mga pinsan ko.
Sinasabi mo lang yan. Pero pag natagpuan mo na yung lalaking magpapatibok ng puso mo, Baka sinisira niya yung ulo ko. hindi